For God inhabits the praises of His people. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Shout! Glory to the presence of God! Hallelujah! Hallelujah! We are here to worship God. We are here, hallelujah, to imitate God. We are here, hallelujah, to glorify God in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon Lord, sa lilim ng iyong pagmamahal, sa lilim ng iyong malalang pasensya po, Panginoon. Lord God Almighty, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, praise God. Sa ating pong pagpatuloy, kung mayroon pong mga prayer request, bigyan natin daan. Mayroon bang prayer request? Kung wala pong prayer request, tayo po ay magpatuloy na po. We will continue our worship to the Lord. Our topic today is Christ, our great example. Mayroon pong request si Brother Mario Balmania na mayroon siyang pneumonia. Pag-pray natin sa Panginoon Lord. Hallelujah. Kasama natin sa panalangin ngayon. Our topic today is Christ, our great example. In 1 Peter chapter 2 verse 21, ang ating Panginoon, siya ang ating great example. Siya ang ating pong pinaka-halimbawa sa ating buhay. Ang sabi po, for heaven hereunto ye were called, kung tayo ay tinawag niya, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His steps. Tayo po ay tinawag ng Panginoon na mayroong mga kahirapan, subalit kasama tayo sa kanyang mga kahirapan, siya ay nagbigay ng halimbawa upang sundin natin ang kaniyang mga lakad. Sa mababaw na pagkasali ng sabi dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang si Kristo ay nagtitiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Yan po ang pagkasalin sa mababaw na pagkasalin. Kaya po tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay bendisyon po, Panginoon, sa mga sadaling ito. Salamat po sa iyong lilim ng iyong pagmamahal, the center of your wings, the center of your love, the shelter of your message, the shelter of your patience and grace, Panginoon. Ikaw ang aming kalinga. Ikaw ang aming Panginoon, Diyos na nagmamahal, Panginoon. O God, ikaw ang Diyos na mayakap sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga kalungkutan. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na nagkatawang tao upang ibuhos ang iyong banal na dugo, upang mapatawad ang aming kasalanan. Ikaw pa, Panginoon, naghirap dahil sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay ay nagsigaling kami, kaya kami sumusumamo, Panginoon. O God, nanampalataya sa iyo, lumalapit sa iyo, abutin mo, Panginoon, ang bawat isa. Si Brother, Panginoon, Lord, hallelujah, Mario, Panginoon, Lord, Balmania, Panginoon, Lord. O God, ikaw po, Panginoon, habang sa kanya. O God, mayroon siyang pre-request ng ayon po sa finding, mayroon siya daw pneumonia o anumang sakit karamdaman, kaya pong lusawin, kaya pong alisin. In Jesus' name. In Jesus' name. I declare your healing upon his body right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat po narito si Brother Victor Sibelius na ang cancer na lusaw na sa kaniyang Panginoon bitoka at narugtong na ang mga na-opera ng bitoka. Kaya nyo siya pinagalinga po, Panginoon. Narito siya na siya ay magpupunin. Masalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po, hallelujah.
kalinga. Salamat sa iyong pagpapagaling. Salamat po, Panginoon, sa iyong, Panginoong, kalawalhatian, sa iyong kagandang loob, o kapangyarihan, o God, hallelujah, kabutihan, kasiyahan sa ang kaluluwa na hindi po mapaliwanag sa ikaw lamang po, Panginoon, makapagbigay ng kasiyahan. Ikaw lamang pagbigay, Panginoon, Lord, ng kalugod-lugod mula sa iyo po, Panginoon. O God, Lord God of Israel, in the name of Jesus Christ, I pray. In the name of Jesus Christ, bless your people, bless thy servant, anoint your people, let your Shekinah glory dwell upon this place, my dearest God. O God, salamat po, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, ha. Muli, hallelujah, palakpanan ng Panginoon, hallelujah! Palakpanan sa Diyos, hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah! Praise God, praise God. Kaya na makaupo po, you may be seated. Salamat po sa Panginoon. At tayo ay nagdiriwang ng birthday ngayon. May wife sila ko nga kanyang birthday. At ang kanyang edad ay 72. Babalik pa rin natin, 27 siya. Kaya bata siya ng Panginoon, yung 27. Salamat sa Panginoon po rin ang Panginoon. Hallelujah, salamat din sa Panginoon kahit malalayo ang ating mga kapatid niya, si Manang Mila, galing pa sa Bulacan, sila ni Elisa, narito po sila. Salamat sa Panginoon kahit malayo kayo, nakarating kayo. Ganun rin po, Sister Hasmin na malayo pa galing pa sa Buso-Buso, narito sila. Sa ang pagmamahal mo sa Panginoon kahit malayo makarating ka talaga. Amen! Hallelujah! Dahil walang malayo sa pagkakamahal mo ang Panginoon. Kaya ang ating paksa ngayon, Christ, our great example. Si Kristo, siya ang dakilang halimbawa na ating pong tularan ang kaniyang mga hakbang, ang kaniyang mga nagawa sa ating buhay. Bagaman siya ay Diyos, siya ay hinubadyang kanyang pagka-Diyos ng katawang tao at nagiging alipin at nagpapagaling, nagpapalaya, nagpapakain ng lahat ng mga tao, libo-libo, at hindi lamang para matubos po tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan mabuhos ang kanyang banal na dugo. Dahil kung walang pagbuhos ang kanyang banal na dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Naging masunurin siya hanggang sa cross ng Kalbaryo, hanggang po sa kamatayan. Dahil sa kamatayan ng Panginoon, naligtas mo tayo sa kamatayan ng Panginoon, napatawad ang ating kasalanan sa kamatayan ng Panginoon. Tinubos tayo sa kamatayan. Ayon po sa Hebrews chapter 2 verse 14 na tayo'y naging kabahagi sa laman at dugo. We are the inheritance of flesh and blood. We partakers of flesh and blood, but the same also naging kabahagi ang Panginoon. But sabi niya, through His death, He destroyed the power of death, which is the devil. Kaya si Diablo ay nawasak na sa kamatayan ng Panginoon. Siya naging halimbawa. Kaya kung ano mang nangyari sa ating buhay, kung anong kagipitin mo sa ating buhay, sa ating mga kahirapan sa ating buhay, magtitiis ka lang. Dahil naging kabahagi po tayo sa mga hirap ni Kristo. Hallelujah! Kung tayo naghirap kay Kristo, maghahari tayo kay Kristo. Kung tayo ay tumatanggi sa hirap ni Kristo, hindi tayo maging kasama sa mag-aaral ni Kristo. Ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kaya kailangan po tayo ay magkaroon ng patient, pagtitiis. Nandyan ba ang ating pagtitiis? Hallelujah po rin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang pagtitiis yan ng mga suffering. Diyan nakikita ang suffering kung mayroon kang pagtitiis. Kung mayroon kang pagtitiis. Kaya salamat sa Panginoon ang pagiging halimbawa ng ating Panginoon. Siya ang ating pong tularan. Siya ang ating pong gabay. Siya ang ating pong sundin. Kung ano mang mga pagtitiis natin, hindi po kasapat po. Kung ano mang mga kahirapan, hindi po sapat. Kung ano mang mga kagipitan, hindi po sapat. Tandaan natin yan. Dahil sinabi po sa mga kasulatan sa Romans chapter 8, verse 18,
The suffering that we have suffered cannot compare to the glory shall be revealed. Ang makahirapan na ating naranasan, hindi ko mapantay sa kaluwalhatian at pahay ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangan po na mayroon po tayong mga pagtitiis sa hirap ni Kristo. Naging kamahati po tayo sa hirap ni Kristo. Kaya inuutos niya sa mga tinawag niya in Matthew chapter 4 verse 19, and he said unto them, at sinabi niya sa kanyang mga alagad na susunod sa kanya, follow me and I will make you fishers of men. Ang pagkatawag ng Panginoon sa atin, hindi lang upo tayo, hindi lamang tayo ay magsamba, kailangan magiging fishers of men. And everybody say, fishers of men. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ang fishers of men, hindi po tagahuli ng isda lamang, kundi tayo magmamalakaya ng mga tao sa Panginoon. Hallelujah! Makakay na mga kaluluwa sa Panginoon. Yan po ang pintig ng puso ng Panginoon. Yan po ang heartbeat ng ating Panginoon. To win souls, and everybody to win souls. Dahil si Kristo ay nagligtas ng sangkatauhan. Hindi lamang isa, kundi sangkatauhan. Kaya gano'n na lamang kanyang pagmamahal na siya po ay nabayubay sa cross dahil sa kanyang pagmamahal po upang po tayo makaligtas kung sino sumunod o sumampalataya sa kanya. Kaya ang kahilingan ng Panginoon, ang sabi niya sa Matthew chapter 9 verse 38, ang sabi niya, pray therefore the Lord of the harvest. Manalangin kayo sa Panginoon sa aanihin, that He will send forth laborer into His harvest, upang ang Diyos ay magpadala ng mga ani sa kanyang ubasan, sa kanyang anihin. Kaya, ikaw at ako ay may layunin ng Panginoon. Bakit po tayo nabubuhay? Na magiging fishers of men po tayo. Magmamalakay ng kaluluwa. Mag-aani ng mga kaluluwa na sila po ay akayin natin sa Panginoon. Kung ang mundo ay nanghihikayat patumas kay Satanas, kailangan ang mga nasanglibutan nito na kailangan nila ang kaligtasan. Kung kailangan nila si Jesus Christ, kailangan natin, dalhin natin sila sa simbahan ng Panginoon, sa tahanan ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, upang madama nila kaligtasan, upang madama nila pagmamahal ng Panginoon, upang madama nila kaluwalhatian ng Panginoon. Praise God! Ang kaluwalhatian ng Panginoon, madama mo kapag tayo ay magpakatuwid. Madama mo ang presensya ng Panginoon kung tayo lumapit sa Panginoon. There's a difference between the presence and the glory of God. Tandaan natin yan. We are here, if you feel the presence of God, because you are here. But the deepness that you can feel by the glory of God, you need to live in a holy life to the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 So, nais po ng Panginoon, magkakay po tayo ng mga kaluluwa. Nasabi mo, magkakay po tayo ng mga kaluluwa. Hallelujah. Dahil yan ang tintig ng puso ng Panginoon. Yan ang tintig ng puso ng Panginoon. Yan ang prayer-request ng Panginoon. Pray for the harvest, that He will send forth laborer to His harvest. Yan po ang layunin ng Panginoon. Kaya, ang bawat isa sa atin, kapag hindi po tayo nag-win souls, hindi po tayo tumugon sa request ng Panginoon. Hello? Salamat po sa kaluluwa ng dala ngayon. Dinalayatan ito ng kaibigan ni Paul. Salamat po rin ang Panginoon. Hallelujah. At ang mga kaluluwa na dala nyo, na alagaan nyo. No, ang mga kaluluwa, yan po ang fisherman, ay alagaan natin yan. Kaya nga, sabi ng pinalakay na ng nakaraling ko na, if you love me, feed my sheep. Kamahal mo ang Panginoon, pakainin mo sila. Ibig sabihin, kakalingan mo sila, pakainin mo sila, arabuin mo sila. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God!
chapter 10, verse 38 sa 39, He that taketh not his cross, ang hindi napapasa ng kanyang cross, and followeth after me, at sunod sa akin, is not worthy of me. Kapag sunod ka sa Panginoon na hindi mo pasan-pasan ang cross na pinapasanan ng Panginoon, ay hindi po tayo nagiging worthy. Ibig sabihin, hindi ka naging karapat-dapat. Para maging karapat-dapat po tayo sa Panginoon, kailangan natin pasanin ang cross. Anong cross yun? Yun po ang suffering. Yun po ang pagtitiis. Hallelujah! 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 Ang suffering, yan ang cross natin. And sa verse 39, sabi niya, He that findeth his life shall lose it. Kung nais mo na mabubuhay ka, mawala nito ka. Sinasabi na hanap buhay, hindi pala hanap buhay, hamat ng kamatayan. Hanap ng kamatayan kasi wala na silang panahon sa Diyos. Hello! Kapag tayo po ay wala ng panahon sa Diyos, sisingilin po tayo ng Diyos. Sisingilin po tayo ng Diyos. Yan sinasabi naghanap buhay, hindi pala hanap buhay, hanap ng kamatayan. Kaya nga sabi niya, He that findeth life, shall lose it. Sa halip na makatagpo siya, mawala nito. It will come to naught. Magiging walang saysay. Then he that lost his life for my sake shall find it. Ang mawala nito ay magkaroon. Paano ka nawalan? Nakahanda mo na iwanan ang itong hinahawakan mo ng kasalukuyan. At kapag nakahanda mo iwanan, papalitan ng Panginoon yan. He can able to replace it more and more and more. Hallelujah. And you will have a life, abundant life. Hindi lang ang life, abundant life. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yan po ang pangako ng Panginoon, not only a life, but abundant life. Di ba sinabi sa John chapter 10, verse 10, the thief coming to steal, to kill and to destroy. But Jesus Christ came that we might have life abundantly. Kaya ang tao naghahanap ng buhay na buhay, hindi mo mabubuhay, hindi ka makayan. Nakahanda ka na mawala ang mga tinatangkilik mo sa kasalukuyan, kaya po ng palitan yan. Ibig sabihin, hindi po tayo nanghinayang na isang tabi natin ang mga bagay na naging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. And God will replace it. Kaya kung palitan ng Panginoon, yan ang cross na sinasabi ng Panginoon. Pasanin natin ang ating mga pagtitiis, ang ating mga suffering sa mundong ito. Hallelujah! If we will suffer with Him, we shall reign with Him. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 2, verse 12. Kaya, yan ang hangad po ng Panginoon. In Matthew chapter 25, verse 23 said, His Lord said unto him, at sinabi ng Panginoon sa alipin, Well done, mabuti, good and faithful servant, mabait o mabuti at matapat na alipin. Thou hast been faithful over a few things, naging matapat po tayo sa maliit lamang na mga bagay, and I will make thee ruler over many things. Gagawin kitang tagapamahala sa maraming mga bagay. Ang napakaganda sinabi niya, enter thou into the joy of thy Lord. Papasok po tayo sa galakan ng ating Ama. Kaya ang nais po ng Panginoon na maging mabuti ka at maging matapat po tayo sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sabi natin, maging mabuti at maging matapat. Tanungin natin ang ating sarili, mabuti ba tayo? Hindi lamang mabuti, maging matapat ba tayo? So, ini-uplift niya, in-upgrade, not only a good man, a good woman, but must be a faithful. So, ina-upgrade, ibig sabihin umangat. Kapag gagawin natin ang maging mabuti ka at maging matapat, makapasok po tayo
tayo sa kaharian ng Panginoon, sa kagalakan ng ating Ama na sa langit. Hallelujah! 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 Hindi kalooban ng Panginoon na manatili po tayo sa pagtitiis na wala pong kabutihan at wala pong katapatan. Marami pong nagtitiis na hindi gumawa ng mabuti. Kailangan ang pagtitiis mo may kabutihan at may katapatan. Hallelujah! 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 Marami po nagtitiis. Sa mga magnanakaw, nagtitiis rin yan. Mga tulisan, nagtitiis rin yan. Mga mandrambong, nagtitiis rin yan. But they are not doing good. Hindi sila gumawa ng mabuti. At hindi naging matapat. Sabihin natin, maging mabuti ako. Maging matapat ako. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Very important message to everyone. Kaya sinabi niya sa Matthew chapter 26 verse 6. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, no, ang Panginoon naroon po sa Betania, sa tahanan ni Simon na kitungin na pinagaling ng Panginoon. And there came unto him a woman having mayroon po ang having an alabaster box. Ang babae nito na si Maria ay nagdala ng kanyang alabaster box. Ang alabaster box ngayon, ang sisiglang ng pabango na yon, hindi lamang pabango na yon, it is a very precious ointment. Pinakamahalaga at mahal na pabango. And poured it on his head as he sat at meat. Binuhos niya sa ulo ng Panginoon at sa kanyang paa ng Panginoon. Ano ang sabi ni Judas? Bakit sinayang mo ang pabango na yun? Ang mahal-mahal. Dapat ibinita at pinamigay sa mga mahirap. Ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mo sila. Hayaan mo siya na ginawa ito sa akin dahil ginawa niya sa akin pong kamatayan. Hello? Kapag pinabanguhan ka pala, ginawa na yun para sa iyong kamatayan. Yung ginawa ng Panginoon sa aking kamatayan. Ibig sabihin na nagtiis ang ating Panginoon. At ngayon, ito si Judas na mangdarambong at mga magnanakaw nanghihinayang. Yan ang mga mandrambong at mga magnanakaw nanghinayang na magbigay sa Panginoon. Nanghinayang ba tayo magbigay sa Panginoon? Ang nagbibigay na hindi naghinayang para po sa ating pong kaligtasan, para po sa ating kaharian, para po sa ating tahanan sa langit. Ngunit abang hinayang ka, para kang si Judas. Si Judas ay nanghinayang ang ginawa para sa Panginoon. Kailangan po tayo, hallelujah, hallelujah, nakahanda ka mag-sacrifice. Kung anong mamahalin na bagay, ihanda mo, idulog mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Binasag niya at binuhos sa Panginoon, sa paan ng Panginoon, para ialay sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purilan nila ang Panginoon. God, si Jesus Christ, siya naging halimbawa na hindi dapat tayo manghinayang para po sa Kanya. Kung tayo nanghinayang na mag-absent sa ating trabaho, para tayo si Judas. Kung tayo nanghinayang magbigay para sa Panginoon, para kang si Judas. Si Judas, yan, ang asay-say din si Judas ay nanginita. Para ibigay sa mga mahirap yan. Kaya, huwag tayo manghinayang para sa Panginoon. Hallelujah! Sabi natin, huwag tayo manghinayang para sa Panginoon. Kung magbigay ka para sa Panginoon, God will replace it more and more, and you're investing in heaven. You're investing the kingdom of heaven. You're investing, hallelujah, and the house and the heavenly place, tahanan sa makalangit na tahanan. Kaya, in Mark chapter 9 verse 42, pansinin natin dito. Makinig po tayo. Sinabi dito, and whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, kung sino mang
nakapagpatisod sa maliit na ito naniniwala sa akin. Kung sino man sa atin na naging dahilan ng katikisuran sa mga naniniwala, sa mga sumusunod sa Panginoon. Ano ang sabi niyan? Kung ikaw naging katikisuran, kung tayo naging katikisuran sa mga kasamahan natin na nampalataya sa Panginoon, it is better for him that a milestone were hung about his neck and his were cast into the sea. Kung ikaw ay naging katikisuran, kung ako naging katikisuran, tatalian daw ang iyong liig na gilingan, ang milestone gilingan yan, at ihagis ka rin sa dagat. Kaya ikaw naging sanhi ng katikisuran. Na ibig sabihin, kung ikaw naging katikisuran, nakahanda ka magpaalipin sa Diyos. Huwag ka magpaalipin sa kasalanan. Huwag ka magpaalipin sa mundong ito. Kailangan mo alisin ang mga katikisuran. Alisin ang mga stumbling block, mga katikisuran, para hindi po tayo itapon doon sa karagatan na may gilingan pabigat. Yan ang tinatawag na mga angkor, inangkla doon, di ba, mga sasakyan dagat. Nilagyan ng angkor doon, pampabigat para hindi tatakbo. Kaya, kung ikaw at ako naging katikisuran, tatalian na yung naging tapon sa karagatan. Nangahulugan, spiritually speaking, nangahulugan, nakahanda mo, tatalian ang mga bagay na naging hadlang sa buhay mo. Na ikasawin mo yan doon sa karagatan. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang halungkatin. Kailangan mo, nakahanda mo, hallelujah, ikasawin. Nakahanda mo, hallelujah, itapon sa karagatan ang mga bagay na katikisuran para tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon. Siya naging halimbawa, kaya ang hinubad nga ng Panginoon ang kaniyang pagka-Diyos naging alipin hanggang sa kamatayan. Hallelujah, puri ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakasakla kung tayo naging katikisuran. Dahil mabuti pa daw na talian ka ng panali na gilingan itapon sa karagatan. Tanungin natin ang ating sarili, naging katikisuran ba ko, naging pagpapala? Sabi mo, naging pagpapala. I-divert mo. Kung ikaw naging katikisuran noon, naging stumbling block noon, ngayon, nais mo na maging pagpapala ka sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! I want to be a blessing, not a curse. I want to be a blessing, not a stumbling block. Yan po. Kaya nga ang Panginoon, siya ay naging pagpapala, hindi lamang pagpapala, naging huwaran siya sa lahat ng mga bagay. Anong pagiging halimbawa pa ng Panginoon? In Luke chapter 23, verse 34. In Luke chapter 23, verse 34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. That they aparted their raiment and cast lots. At kinuha ang damit ng Panginoon at ginawa party-party, ginawa party-party nila, ginapasugala nila, pinapalabunutin nila, akin to. Yun, siguro ay mas maganda ito sa tiis niya. Nagpalabunutan sila. Kaslats, ibig sabihin palabunutan. Sa mga sugarol, ibig sabihin po, hindi palang sugarol yan, sugal. Hindi sa kabutihan yan. Ang sugal, hindi po nais na payan ang kaslat para po sa maging kabahagi sila sa kahirapan ng Panginoon. Kaya, para tayo makapasok sa buhay na wala hanggan, to enter into the kingdom of God,
in heaven, kailangan po tayo magpatawad. Sabi natin, kailangan po tayo magpatawad. Purihin ang Panginoon. Lord, hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, patawarin mo sila ka. Sa kabila na siya ay pinarusahan, na walang kasalanan, hinagupit, hinampas ng maraming hampas, natanggal ang mga balat at saka ang mga laman. Pagkatapos tinusok siya, ipinako sa cross, ngunit nasabi pa rin niya, Ama, patawarin mo sila. Ama, patawarin mo sila dahil hindi na nagawa. Magawa ba natin yan? Alam niyo po, magawa po natin yan kapag tutularan natin ang Panginoon. Kung may kagalit ka, kung may kinaputan ka, yung kaaway, kung ano man ang mga sama na loob mo, ano man mga bagay na pinarapang sa iyo, kung ano man mga bagay na ginawa sa iyo, mas sahol pa ang ginawa sa Panginoon. Siya ay hinagupit. Siya ay ibigay mo sa krus, pinagbintangan, at siya sinaksak. Pero, ano ang ginanti ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila dahil hindi na nalalaman ang kanilang ginawa. Sana makatuwid. Ang hangad po ng Panginoon na siya naging blueprint, naging halimbawa. If God, hallelujah, love us, at sa kanyang pagmamahal, nagpapatawad siya. Kung ang Panginoon sa kanyang pagmamahal ay nagpapatawad, can we forgive? Kung ang Panginoon nagpapatawad nga, kaya mo ba magpatawad sa iyong kapwa? Siya ay hinampas, hinagupit, sinaksak, ipayumay sa krus. Anong sinabi niya, Ama, patawarin mo sila? Mahirap po magpapatawad. Tandaan po, mahirap po magpapatawad sa ginawa sa Kanya. Ngunit po, sa kabila na ito, nakapagpatawad ang Panginoon. Sa kabila ng ginawa sa Kanya, nagpapatawad siya, kaya nga kung ano mang ginawa sa iyong kapwa. Sabi mo, Lord, patawarin ko siya. Sabi mo, Lord, patawarin ko siya. Palakpakan din natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano ba yung patotoo po nakarating siya sa langit, namatay siya, dinalas sa langit. Sinabi ng bantay sa kanya, hindi ka makapunta rito kasi mayroon kang ginanakit sa puso mo. Hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa. Kung nais natin maligtas, kung nais natin ang langit, ang buhay na walang hanggan, kinakailangan po tayo magpatawad. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan po natin magpapatawad. It is an urgent message po. Do you want to be raptured? Do you want to go to heaven? We need to forgive. Kung mayroon kang hinanakit at galit, marami po nagkasakit sa puso because of unforgiveness spirit. Kung may sakit ka sa puso, marahil siguro mayroon kang unforgiveness spirit. Hindi ka marunong magpatawad. Okay? Another, sinabi ng Panginoon, the last sayings ng Panginoon in the cross. Sinabi niya sa Luke chapter 23 verse 49, he said, and when Jesus had cried with a loud voice, and he said, Father, into thy hand I commend my spirit. And having said this, he gave up the ghost. Sa makatuwid, kung tayo po ay susunod sa yapak po ng Panginoon, we are willing to commit our life to God. We are willing to have a commitment to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Uulitin ko, kung sundin mo ang yapak ng Panginoon, you are willing to commit your life. Ibig sabihin talaga mo ang buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag mong ipaghinayang ang buhay mo na tinatangkilik. You need to give up everything and give to God. Hallelujah!
Yan ang nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin na bigay ng aral o leksyon na huwag tayong manghinayang na ilagak natin ang buhay natin sa Kanya. Hello? Kaya ang pagiging halimbawa, this is Christ is the great example. Wala tayong ibang huwaran kundi si Kristo. Kung ako ay pastor nyo, hindi po ako karapat-dapat maging huwaran talaga. Ang pagiging huwaran si Kristo. Kaya nga sinabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Kaya nga, kung ako hindi sumusunod kay Kristo, huwag niya ako sundin si Kristo. Yan sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 1. Follow me as I follow Christ. Kaya ang ating pong hakbang, yapak, blueprint ang example si Jesus Christ. Siya ang ating pinaka-idolo. Siya ang ating pastor. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating kaibigan. Siya ang ating Ama. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating manggagamot. Siya ang lahat na lahat sa ating buhay. So, sa mga pamilyado, sino may pamilyado dito? Hello? May bili ng ating Panginoon. In Ephesians chapter 5, verse 21 hanggang 25, he said, submitting yourself to another in the fear of God. Magpasakop tayo ang bawat isa sa atin sa pagkatakot sa Diyos. You cannot be submissive if you have no fear in God. At ang bilin ng Panginoon, magpasakop tayo ang bawat isa sa atin na mayroong pagkatakot sa Diyos. Bakit sinasabi ng Panginoon pagkatakot? Dahil ang pagkatakot is the beginning of everything. The beginning of everything. Dahil ang seven spirit ng Panginoon, the concept of seven spirit in Isaiah chapter 11 verse 2, the fear in God, ang pinaka-seven spirit, fear in God. Ngayon po, ang fear in God, kaya nga sabi po sa banal na kasulatan, sa Proverbs chapter 22 verse 4, Proverbs chapter 22 verse 4, at sabi niya, by humility and fear of the Lord, sa riches, honor, and life. Apat pong kuha mo. Kaya kapag mayroon kang submissive spirit, mayroon kang humility. Kapag may humility, kapag pakumbaba, kailangan may takot ka sa Diyos. Kapag may takot ka sa Diyos, mayroon kang buhay. Mayroon kang kayamanan. At mayroon kang kagalakan po sa Panginoon. Hello? Yan po, the important message nagkaugat dito. Yan ang kinakusap ko ng paitagtag mo ito, ang message na ito, very important. Ang pagiging halimbawa na mayroon po tayo magpasakop about sa atin. Sabi natin, magpasakop about sa atin. Marami mga rebelde, marami pong nagrarally ng rebelde, they are not submitting one to another. Kaya, sa verse nito, sabi niya, wives, mga asawang babae, submit yourself unto your own husband, unto the Lord. Ang mga babae may asawa, magpasakop sa kanyang asawang lalaki sa Panginoon. Palakpanan ko ng Panginoon. Hallelujah. Yan ang halimbawa mo ng Panginoon. Verse 23, inutos niya sa mga lalaki, for the husband is the head of the wife. Ang lalaking asawa ay ulo ng kanyang asawang babae. And then as Christ is the head of the church, He is the Savior of the body. Kaya nga si Kristo, yan ang hiwaga ni Kristo na si Kristo ang pinuno ng church. Siya ang tagapagligtas sa kanyang katawan. Ibig sabihin, ang pamilya na binuo ng Panginoon, nagsisimbolo na pamilya po ng Panginoon. The family of God.
na ang pamilya ng Panginoon is the body of Christ. Sabihin mo, the body of Christ. Ikaw ay katawan ni Kristo. Hallelujah. Ako ay katawan ni Kristo. Palakpakan natin ng Panginoon. The body of Christ, the Savior. Ano sabi niya sa verse 24? Therefore, as the church is subject unto Christ, kaya kung ang church ay magpasampay Kristo, so let the wives be to their own husband and everything. Ang mga asawang babae ay sa kanyang asawang lalaki sa lahat ng mga bagay. Sabihin natin, sa lahat ng mga bagay. Ay sa asawa ka. Huwag ka na maghanap ng asawa pang iba. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To their own husband and everything. Kaya kapag nangangaliwa ka, you are not submitting one to another. Ano sinabi sa 25? Husband, asawang lalaki, love your wives. Sabihin natin, mga asawang lalaki, ibigin yung asawang babae. Even as Christ has loved the church and gave Himself for it. Kung paano si Kristo ay nagmamahal sa kanyang church, na ibinigay niya kanyang buhay. Kaya kapag hindi tayo nagmamahal sa ating asawa, parang hindi nagmamahal si Kristo sa atin. Palakpakan na natin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang message na sinasabi ng Panginoon. Idagdag mo message nito, mahalaga ito. Akala ko natapos ang ginawa kong message, tinadagdagan pa yun ng madaling araw, dagdag mo ito. Mahalaga po itong message na ito. Kahit na madaling araw, dinagdag ko, nakagawa ko ng tinapos ko na yung dinagdag ito. Dahil ito ay kailangan. Ano pa dinadagdag ng Panginoon? Sabi niya, hindi pala, kulang pa yan, dagdagan mo pa yan. Ito ang padagdag mo. Sinabi naman niya sa mga anak, sa mga anak. Mga anak, sino mga anak dito sa kamay? Parang walang anak dito ah. Mga bata, mga anak, ayaw na sa kamay. Hallelujah! Hallelujah! Oh. Ano sinabi dito? Children, obey your parents in the Lord. Oh, this is right. Yung pinadagdag ng Panginoon. Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong magulang sa Panginoon dahil ito ay right, mabuti. Kapag tayo mga anak na hindi masunurin sa magulang, hindi ka mabuting anak. Rebelde ka. Nagiging katitsirang ka. Masabuti mag-alian ka sa liig, itatapon doon sa dagat dahil naging katitsirang kang anak. Hello? Okay mga anak, maging masunurin tayo sa ating magulang. Hello? Sabi natin maging masunurin na ako na anak at itong maging masunurin ko ay tama. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa verse 2, sabi niya, hindi lang sa anak, sa magulang naman. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So sa mga magulang, kailangan igalang talaga natin. Mga anak, igalang natin ang ating mga magulang. Sino hindi gumagalang sa ating mga magulang? Kapag hindi ka gumagalang sa iyong magulang, lumalabag ka sa batas ng Panginoon. Marami pong mga anak ngayon balasubas, Bertoldo, rebelde. They are not example. Hindi naging halimbawa sila. Kaya ang utos na maigalang mo yung magulang, dahil yan ang unang utos ng Panginoon sa pangako. Dahil kapag hindi natin igalang ating magulang, sabi niya, dapat kang mamatay. Sabi nga ng aking apo, uy, ayaw yan. Masama yan. Ayaw kong mamatay. Saan mabasa yan? Matthew chapter 15 verse 4.
Kapag hindi ka gumalang sa iyong magulang, dapat ka daw mamatay. Kaya marami pong mga batang maaga pang namatay kasi diltoldo, rebelde, hindi masunurin. Kaya sabihin natin, mga anak, maging magalang na ako sa aking magulang. Hallelujah. Kakalingayan ko sila. Arawain ko sila. Hallelujah. Tulungan ko sila. Sa mga ibang bansa ay wala nang pakialam sa kanilang magulang. Sa utos ng Panginoon, igalang mo pa ang iyong magulang. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Para ano? Verse 3, sabi niya, that it may be well with thee, that thou mayest live long on the earth. Kapag maging magalang ka sa magulang mo, maging mabuti po sa atin. At hindi lamang maging mabuti, maghahaba ang iyong buhay. Kapag maging magalang ka sa magulang mo, hahaba ang iyong buhay. Kapag rebelde ka sa magulang mo, iiksi ang buhay mo. Kaya, kayong mga anak, maging magalang ako sa magulang ko. Sabihin, maging magalang na ako sa magulang ko para maging mabuti akong anak. At hindi lang mabuti ka, hahaba ang aking buhay. Hahaba ang aking buhay! Hallelujah! Praise God! Yan ang maging halimbawa, sinabi ng Panginoon. Dahil si Jesus Christ ay maging magalang siya. Naging masunurod siya hanggang kamatayan. Yan maging magalang ng Panginoon. Nung siya nagkatawang tao, siya naging blueprint ka, naging halimbawa siya eh. Sa verse 4, sa mga magulang, sa verse 4, ye father, provoke not your children to wrath. Mga ama, huwag mong mungkahiin ang iyong anak sa pagkagalit. Sabi natin mga ama, huwag natin mungkahi ang ating anak na magalit. Ibig sabihin, naging huwaran ka talaga ang magulang. Sabi natin, maging huwaran ako magulang. Na huwag kong hamunin ang aking anak na magalit. Bagkus, ang sabi niya, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Dalhin mo sila sa pagtuturo, sa pagpapayo, sa mga aral sa Panginoon. Huwag sa iyong galit, huwag sa iyong nanakituhin sa pagkabertoldo mo. Kailangan mo. Payuhan mo ngayong mga anak. Turuan mo sila. Payuhan mo sila, turuan mo sila sa Panginoon. Huwag mong hamunin na iyong anak sa pagkagalit. Kaya maraming mga magulang, sa halip na turuan ng kanilang anak naging halimbawa, sila pa ang naghahamon ng away. Kailangan maging huwaran tayo. Sabi natin, maging huwaran tayo mga ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan po ang blueprint ng Panginoon. Sa mga katulong, sino mga katulong dito? Mga manggagawa. Kaya pangkalahatan nito eh. Ang sinabi sa verse 6, sa verse 5, servant, ibig sabihin servant, alipin, katulong, manggagawa, be obedient to them that are your master according to the flesh. Maging huwaran po tayo, maging masunurin po tayo sa ating amo, sa mundong ito, sa lamang ito, with fear and trembling na mayroong pagkatakot panginig in the singleness of your heart as unto the Lord. Natakot ka, nainig ka sa iyong puso dahil sa Panginoon. Tayong mga alipin, tayong mga huwaran, tayong manggagawa, tayong mga katulong. May kulang ka ng amo mo, o hindi ka man nakikita ng amo mo, nagiging huwaran ka. O iba, kapag walang amo, yan sinasabi, kapag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Parang mga daga naglalaro kasi walang pusa. Hello? Kaya na hindi ka nakita na yung amo, nakikita ka ba ng amo mo, nakita ka ng ating ama na sa langit, ang iyong mga ginagawa na ay masunurin sa
ka naging halimbawa at makatulong ka ng mga nangangamamasukan ka. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Kaya nga sinabi ng Panginoon, itong dalawang paksa nito, di pinadagdag ng Panginoon madaling araw sa akin. Dahil mahalaga itong ituro mo. Kaya, hangad po ng Panginoon maging mawasto ang ating paglilingkod sa Panginoon, maging huwaran. Kaya nga sinabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, sabi niya, let no man despise thy youth. Walang taong maghamak sa kanyang kabataan. But let be thou an example. Tayo naging huwaran o halimbawa of the believers sa mga manampalataya in words, sa ating mga salita, and conversation, sa ating mga pangungusap, in charity, sa ating pagmamahal, in spirit, sa espiritu natin, sa panampalataya, at sa purity, kadalisayan. Ibig sabihin, maging halimbawa po tayo sa ating mga salita, sa ating mga pangungusap, sa ating tunay na pagmamahal, sa anong espiritu tayo, anong panampalataya tayo, anong bang sekta ka sinasabi yung panampalataya, yung mga kadalisayan sa iyong buhay. Yan ang hangad po ng Panginoon na maging huwaran po tayo. Sabihin natin, maging huwaran tayo sa salita, sa isip at sa gawa, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kadalisayan ng ating puso. Dahil kung madalisayan ng ating puso, makita natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga, sinabi niya sa Hebrews chapter 5 verse 8 and 9, thou beware a son, yet learn his obedience by the things which he suffered. Di lang siya anak, natuto siya naging masunurin sa mga bagay ng kahirapan. And they made perfect dahil siya nagiging sakdal and became the author of eternal salvation unto all that obey Him. Siya naging akda ng kaligtasan na walang hanggan sa mga masunurin sa Kanya. Ang mga masunurin sa Kanya, siya ang author ng eternal salvation. Ang mga rebelde, hindi yung author ng Panginoon, yung author ng Diablo yan. Kapag rebelde ka, author ka ng Diablo. Ngunit kapag masunurin ka, author ka ng Panginoon, puri ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Author, ibig sabihin, akda, yan ang nais po ng Panginoon. In Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, sabi niya, wherefore, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses, lay aside every weight and sin which doth so easily visit us, and let us run with patience the race that is set before us. Tumutok ko ito, maraming bagay na dinadalaw po tayo palagi ng ating habitual na kasalanan. Anong habitual mo na lagi kang dinadalaw? Kung lagi tayo dinadalaw ng inaantok, natural yan. Ngunit kapag dinadalaw ka palagi na mainitin ang ulo mo, hindi maganda yan. Dinadalaw palagi. Kung dinadalaw ka palagi na nagmumura ka, ay lalong hindi maganda yan. Kaya gusto ko ng Panginoon, sino nagdadalaw sa iyo? Kaibigan mo? Kasintahan mo? O si Diablo nagdadalaw sa iyo? Ang mahirap ng dinadalaw sa iyo ang espiritong kalasuan. Ayun naman, hindi maganda. Na laging dinadalaw, visit always the sin before us. Malimit na dumadalaw po si Diablo, yun po ang kasalanan ng kalasuan. Kaya let us run the race. Tayo tatakbo ng takbuhan. Huwag tayong ihinto. Kailangan po tayo ay magpatuloy po sa Panginoon. Hallelujah! Marami po tayong iisip sa ating buhay. Marami po tayong mga alalahanin sa ating buhay. Ngunit, kung dinadalaw ka ng antok, natural lang yan. Ngunit kapag dinadalaw ka ng kahalayan, hindi natural yan. Gawa ni Satanas yan. Kaya nga sinasabi ko, hindi kasal o pakasal na eh.
Si pastor niya kakasal, pero ayaw lang pakasal. Hello? Kaya gusto po ng Panginoon maging mabait po tayo, maging matalino, magiging kagalang-galang at magiging banal sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya, sabi niya, looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. So ang ating pinakahalimbawa, siya ang ating pong huwaran, si Jesus Christ, hindi ako, hindi si brother, matitisod po tayo. Si Jesus Christ, siya ang ating huwaran. He is the great example na ating pong tularan. Sundin natin siya. Ang kanya mga yapak, ang kanya mga lakad. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 5 and 6, let your conversation be without covetousness. Ang ating mga pangungusap ay walang kahalayan, walang kasakiman. And be content with such things. Kasi baging matuto tayong masiyahan sa mga bagay. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Ang pangungusap ng Panginoon, matuto tayong masiyahan sa anumang bagay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil ang sabi niya, hindi kita pabayaan, hindi kita kukulangin. Yan ang alaala ng Panginoon sa atin. Matuto tayong masiyahan. Kapag hindi tayo masisiyahan, you are not in the way of God. Sapagkat ang kasiyahan natin sa Diyos po. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, matuto tayong masiyahan. Kung ano ma ang nakanta natin, don't complain to the Lord, but give thanks to the Lord. Hallelujah. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi kita iwanan o hindi kita pababayaan. Yan ang pangako ng Panginoon, hindi mo ako Panginoon pabayaan, hindi mo ka iwanan. Hallelujah. Yan ang hangad po ng Panginoon. Ang ating mga pangungusap, palitan natin ng wastong pangungusap. Huwag ang kasakiman. No, ang taong walang kakuntintuhan, yan ay kasakiman. Ngunit kapag mayroon tayong kakuntintihan, na nakontent po tayo, nasisiyahan po tayo, at mananahan ang blessing ng Panginoon sa atin. Kaya nasabi niya sa verse 6, so that we may boldly say, parang ay makapagsasabi, the Lord is my helper. I will not fear what man shall do for me. I will not fear what man shall do unto me. Ano mang gagawin ng kapwa ko, hindi ako matatakot dahil ang Diyos, ang Panginoon, hallelujah, kakampi ko, ang aking katulong, hindi niya ako pabayaan. Kapag kakampi mo ang Panginoon, napakaganda. Kung kakampi mo si Presidente, hindi po sapat, mas malaga. Ang kakampi mo ang Diyos, hallelujah, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Bakit naging kampi mo ang Panginoon? Kasi siya ang iyong huwaran. Siya ang iyong great example. Siya ang Diyos natin. Siya ang nakapagligtas natin. Siya ang great healer sa ating buhay. Hallelujah. Siya ang great healer ng ating buhay. Ang panghuli, dahil tanghali na po, nakapokus po kay Jesus Christ. Ano ba si Jesus Christ sa buhay mo? Ano si Jesus Christ sa buhay mo? Ano si Jesus Christ sa buhay mo? He is the joy. G stands for joy giver. Siya nagbigay sa iyo kagalakan. A stands for He is the giver of eternal life. Hallelujah. E stands for Jesus give you strength. Nagbigay sa iyo ng kalakasan. Hallelujah. Jesus, you stands for unconditional love. Wala pong kondisyon. Minahal ka ng Panginoon. Kahit ikaw makasalanan, kahit ikaw mandurugas, mahal ka ng Panginoon kung magsisisi ka sa Panginoon. Hallelujah. He stands for He willing to forgive our sins.
nakahanda pa rin nagpapatawad ang Panginoon sa ating mga kasalanan. Nakahanda magpatawad ang Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya ang Christ stands for conqueror of death. Magtatagumpay mo tayo sa kamatayan dahil may Kristo ka. Hallelujah! It stands for, hallelujah, hope for the hopeless. Siya ang ating pag-asa na mga walang pag-asa. Looking to Jesus, the author and the finisher of our faith, looking at the blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior, Jesus Christ. Hallelujah. R stands for He is our Redeemer. Why? Because He redeemed us from the curse. Tinubos tayo ng Panginoon sa sumpa. Hallelujah. Hallelujah. I stands for Emmanuel, means God is with us. Hindi tayo nag-iisa, kasama mo ang ating Panginoon. Hallelujah. And E stands for sacrifice for the sinner. Kaya nga sinabi sa banal na kasulatan sa Romans 5 verse 8, while we are yet sinners, Christ died for us. Kung tayo makasalanan, namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nagsakripisyo sa ating mga kasalanan. T stands for He is the way. He is the way, the truth, and the life. Siya ang ating paging halimbawa. Hinilig ko po tayo na lahat. I hope we will be contented. Tayo ay mayroong pag-asa dahil si Jesus Christ sa iyong buhay. Kung si Jesus Christ sa iyong buhay, kumpleto na tayo sa Kanya. Wala ka nang hahanapin pa. Hallelujah! Wala ka nang hahanapin pa. Siya lamang lahat sa buhay natin. Malaya sa kilay. Let us come into the altar of God. Let us come into the altar of God. And you will say, Lord, hallelujah. Narito ako, Panginoon, kailangan kita, Lord Jesus Christ. Jesus Christ, kailangan kita, Panginoon. Palakasin mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng buhay na wala hanggan. Bigyan mo ako ng agalakan. Bigyan mo ko ng pag-ibig na walang kondisyon. Bigyan mo ko, Panginoon, na nakahanda magpatawad. Magtatagumpay ako sa kamatayan. May pag-asa ako, Panginoon. May nilulubos ako, kasama kita, Panginoon. Nakahanda ako magsakripisyo dahil ikaw nagsakripisyo po, Panginoon. Dahil ikaw ang daan, katotohanan, at buhay! Ay, sikiyaya sa kalamalaya santa. Ay, amalaya sa kiyaya santa. Hallelujah. Amalaya sa kiyaya sa kalamalaya sa kiyaya sa. Amalaya sa kiya. Amalaya sa kaya sikiyaya. Come on. Come on. Hallelujah. Kailangan mo si Jesus Christ. Siya ang great example sa ating buhay. Ay, sa kalamalaya sa. Siya ang naging halimbawa. Ay, sa kala. Maging halimbawa ka, kaibigan. Maging halimbawa ka, kapatid. Ay, malaya sa kalamalaya sa. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Patawad po, Panginoon. Patawarin mo sila. Dahil hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Nakahanda ang bawat isa na ibigay. Italaga ang aming buhay para sa iyo. Oh God, have mercy. Have mercy, oh God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yasakalabalaya sakiya yasanda. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagalingin mo kami. Pagalingin mo kami. Pagalingin mo sila, Panginoon. Higawad mo ang iyong bendisyon sa bawat isa, Panginoon. Ay, sa kalaya. Salamat po sa kabila ng aming mga pagkakamali, sa kabila ng aming pagkukulang, walang kondisyon. Ikaw ay nakahanda po, Panginoon, magpatawad. Ikaw nakahanda magkalinga. Ikaw handa, Panginoon, magpagaling. Ikaw mabigay ng buhay na walang hanggan. Ay, sa kalaya.
Kalabalaya Sakia. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Gamitin mo, Panginoon, ang kaluluwang ito. Aya Sakaya Balaya Sakia, ya Sakala Balaya Sakia. Iya Sakala Balaya Sakaya Sikia. Oh, Balaya Sakaya Sakaya. Hallelujah. Lord, gamitin mo po ang kaluluwang ito. In the name of Jesus. 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 Gamitin mo sa tumpay. In the name of Jesus. Gamitin mo pa sa Madramil. In the name of Jesus. Yes, Sakala. Darating araw sa magpapastor pa, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang, Panginoon, sa kawan, kundi sa kanyang pamilya. Maging halimbawa siya. Maging pastor sa kanyang tahanan. Aya balaya sakay siki. Aya sakala balaya sakala. Aya balaya saki. Aya sakala. Hallelujah. Balaya sakaya sakala. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, Lord, ang nanay nito na siya maging halimbawa po, Panginoon, Lord. Gamitin mo ang tatay mo, naging halimbawa, Panginoon, nito. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. I pray na maging halimbawa ang tatay nito sa iyo. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, anak. Maging halimbawa, Panginoon, sa iyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, tatay nito maging halimbawa po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anak niyo maging halimbawa. Hallelujah. Hallelujah, maging halimbawa, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name. Maging halimbawa, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lit the fire of the Holy Ghost. Lit the fire of the Holy Ghost. Lit the fire of the Holy Ghost. Maging halimbawa ang nanay ito sa pinagaling mo. Mr. Runa, Panginoon. Maging halimbawa, Panginoon, ang nanay Mr. Bibi, Panginoon. In Jesus' name, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang kapitbahay. Oh, balaya sa kiyaya santa. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Maging halimbawa, Panginoon, Lord. Sir Brother, Panginoon, Julito, in Jesus' name. Bless, Panginoon. Bless, Panginoon. In Jesus' name, bless kami halimbawa, Panginoon. Hallelujah, sige, Panginoon, Lord. Lord, naging halimbawa, ang tatay nito, pagalingin mo siya, naluson ng cancer, naluson ng karamdaman. In Jesus' at kalabalaya santa. In Jesus' name, I declare healing. I declare healing. I declare miracle. In Jesus' name. Hallelujah, Jesus' name. Ganun ang tatay nito, Panginoon. Hallelujah, halimbawa, Panginoon, nalalapa po, Panginoon. Ganun rin po, Panginoon, Lord. Alistair po, Panginoon. Brenda, Panginoon. Bless her, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah, ganun rin po, Panginoon. Hallelujah. Siyempre, Panginoon, Lord. Ang nanay maging halimbawa nito. Ganun, Panginoon. Diyos rin maging halimbawa nito. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tatay na maging halimbawa. Bless, Panginoon, Lord. Si Father, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. By the fire of the Holy Ghost. By the fire of the Holy Ghost. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord.